We are God's children, and the Spirit of God is dwelling in us. And the Spirit that is in us, much greater than the Spirit that is in the world. Kahit magunaw man ang daigdig, lisanin man ang init ang mundong manlalamig, kahit na humayo sa daang magkabilay bangin, ikaw pa rin, O Diyos, ikaw pa rin. Pag-ibig mo'y hindi magwawakas, kalinga mo, O Diyos, ang siyang magbibigay lakas. Sa anumang panganib, ginintuan ang iyong pagliligtas, panatag nga tiyak, itatawid mo sa landas, itatawid, ililigtas, ihahatid hanggang wakas. Lisanin man ang init ang mundo manlalamig, kahit na umayo sa lahat magkabilay pagin, ikaw pa rin, O Diyos, ikaw pa rin. Ikaw pa rin, O aking Diyos, magwawakas, kalinga mo, O Diyos, ang siyang magbibigay lakas. Sa anumang panganib, ginintuan ang iyong pagliligtas, panatag na tiyak, itatawid mo sa landas, itatawid mo sa Lumapit lang tayo sa Panginoon at ma-overcome natin o pagtatagumpayan natin ang takot, ang pangamba, ang kabagabagan. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa isa namang pagkataon na pinagkaloob mo sa aming Panginoon upang kayo'y aming masamba, Panginoon. Panginoon, maraming salamat din, Lord, for providing us with video and audio equipment, Panginoon, that made possible our worshiping you this morning through online, Panginoon. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, dahil despite the restrictions of our movement, Panginoon, brought about by COVID-19, Panginoon, ay malaya pa rin kami makapagsamba sa iyo, Panginoon. Mga kapatid, meron po tayong ilang sandali upang ihingi ng kapatawaran kung ano man yung nagawa nating mga kasalanan. Lord, we feel so blessed, O Lord, that we have a God who is a very merciful and forgiving God, Panginoon. Lord, thank you so much for your assurance of forgiveness of our sins, Panginoon. Now we can say with confidence, O Lord, that our worship, Panginoon, will be acceptable to you, Panginoon. And we hope and pray, O Lord, that we will be able to worship you with our whole being, Lord.
and we will be able to give you the honor and glory, O Lord, that you truly deserve, O Lord, O God. Panginoon, pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa buhay ni Pastor Gam, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, na siya ay aming pastor, and we ask you, O Lord, to bless his ministry, Panginoon. Sa umagang ito, gamitin mo siyang mouthpiece ng iyong teaching, Panginoon, at channel din ng iyong mga blessings sa amin, Panginoon. Panginoon, we ask you also, Lord, to grant us the wisdom, O Lord, that we need, O Lord, O God. And Lord, we ask you, O Lord, to let the Holy Spirit abide in us, Lord, to strengthen us, O Lord, to empower us, O Lord, to inspire us, O Lord, and to clarify things that need clarification, Lord, in our hearing your word this morning, Panginoon. Panginoon, let your Holy Spirit also, Lord, strengthen us, Lord, to make us stand, to make a resolve, Panginoon, that whatever lessons that we will be learning and absorbing this morning, Lord, we will be putting this into practice, Panginoon, in our respective lives, Panginoon, at the very first opportunity, O Lord, O God. Because we believe, O Lord, O God, that by applying your word, Panginoon, we will be drawn closer to you, Lord, and that would mean a more meaningful and intimate relationship with you, O Lord, O God. A relationship that we hope and pray, Lord, will bring us to spiritual maturity, O Lord, O God. Panginoon, pinupuri ka rin namin sa lahat ng Panginoon sa aming praise and worship team, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa patuloy mong pag-support sa kanila, Panginoon, so that they will be able to come up with a recorded songs for us, O Lord. Songs of joy, Panginoon. Songs that are expressions of our love, our faith, and our hope in you, O Lord, O God. Lord, maraming salamat din po, Lord, sa aming mga technical men, Panginoon, that will operate the audio and video equipment, Panginoon. Tulungan po sila, Panginoon, upang there will be no technical problems, Lord, that will interrupt the free flow of your message, Panginoon. At Lord, maraming salamat din po, Lord, sa aming mga other workers, Panginoon, na tumulong po sa kanila, Panginoon. Guide them, O Lord. Grant them divine inspiration, Lord. And Lord, maraming salamat muli, Panginoon, sa pagkakataon to worship you this morning, Panginoon. And we hope and pray, O Lord, that we'll be able to give you the honor and glory, O Lord. Because the reason for our creation, O Lord, is to give you honor and glory, O Lord. In Jesus' name we pray. Amen.
grace of God we will carry on. His love endures forever. Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever and ever. His love endures forever. 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 Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever and ever. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever and ever. Forever. Sama-sama magpupuri sa'yo. Sama-sama umawi sa'yo. Ang Diyos, tunay ang kaibot niyo. Pag-ibig niyo ay hindi nagbabago. Tataas ang ngalan niyo, Panginoong Jesucristo. Kami sama-sama sumasamba sa'yo. Sama-sama magpupuri sa'yo. Sama-sama umawi sa'yo. Ang Diyos, tunay ang kaibot niyo. Pag-ibig niyo ay hindi nagbabago. Tataas ang ngalan niyo, Panginoong Jesucristo. Kami sama-sama sumasamba sa'yo.
sa inyo, Panginoong Jesucristo, kami sama-sama sumasamba sa inyo. Sapat ang aking Diyos na makapangyarihan, kahit kailan, kahit saan, mananatili inyong katapatan. Laging tapat, laging sapat ang aking Diyos na makapangyarihan, kahit kailan, kahit saan, mananatili inyong katapatan. Sa aking pangangailangan, ang iyong mga biyaya ay walang hanggan. Laging tapat, laging sapat ang aking Diyos na makapangyarihan, kahit You sought me
you really love me when you bought me at the highest cost. There's no greater love than this. There's no greater love than this, that a man would give his life for a friend. There's no higher sacrifice that a man would give his life. You have made a precious price for me. You chose me when I was so unworthy. You cleansed me with your own blood. You clothed me with righteousness and mercy, and you crowned me with your steadfast love. There's no greater love than this. There's no greater love than this, that a man would give his life for a friend. There's no higher sacrifice that a man would give his life. You have paid a precious price for me. There's no greater love than this. There's no greater love than this, that a man would give his life for a friend. There's no higher sacrifice that a man would give his life. You have paid a precious price for me. You have paid a precious price for me. You have paid a precious price for me. Purihin ng Diyos sa umagang ito na tayo ay muling sama-sama sa ating pananambahan. Although tayo ay nasa iba-ibang lugar, nasa inyo-inyo kayong tahanan, and yet in spirit, we are one, together worshiping the Lord. Maraming mga tao ang sa ngayon, ang pinakakailangan ay ang kapayapaan. At sa totoo lang, ang tao naman ay subject sa kabagabagan, subject na magkaroon ng problema. Wala namang exempted sa pandemic na nangyayari ngayon. And so everyone actually is in need of peace.
Si Apostle Paul sa 2 Thessalonians chapter 16, chapter 3 rather, verse 16, ang sabi po niya, "Now the Lord of peace himself give you peace at all times and in every way. The Lord be with all of you." Ngayong umaga, magsasalo-salo po tayo sa isang mensahe may pamagat, Jesus, the Lord of Peace. The Lord of Peace. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa privilege, opportunity na ibinigay niyo po sa amin to worship you in spirit and in truth. And thank you, Lord, dahil sa sandaling ito, sa aming pananambahan ay may katiyakan kami na ikaw na aming Diyos ay kasama namin. At pinupuri ka namin, aming Diyos, sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong pagmamahal sa amin. Salamat sa kabutihan mo na sa amin ay iyong ipinadama, ipinahayag sa iba't ibang kaparaanan. At ngayon, nararanasan namin ang iyong kabutihan sa pamagitan ng makabuluhang pagsambang ito, na kami ngayon ay iyong pagpapalain maging sa pagsasalo-salo namin ng mensahe ngayon pong umaga. Gamitin niyo ang mensahe para kami, Panginoon, ay bigyan ng guidance, ng comfort, ng encouragement. Gamitin niyo ang mensahe upang kami, Panginoon, ay patatagin sa aming pananampalataya at lalong tumibay ang aming pagkakilala at pananampalataya sa iyo. Muli, ikaw ang totoo maging tagapagsalita namin, ikaw ang maging speaker namin, and simply use me, Father, na instrumento mo upang ang iyong mensahe ay maihayag ng malinaw, simple at makapangyarihan para sa iyong mga anak. Maraming salamat po, Ama. Ito po ang aming panalangin in Jesus' mighty name. Amen and amen. The Lord of Peace. Sa 2 Thessalonians, again, sabi ni Paul sa mga believers sa Thessalonica, ang sabi niya, "Now, may the Lord of peace himself give you peace at all times and in every way. The Lord be with all of you." Kapansin-pansin yung pong dating ni Apostle Paul dito. Ang sabi niya, "At ngayon, ang Diyos, ang Panginoon ng kapayapaan mismo, ang magbigay sa inyo ng kapayapaan ngayon sa lahat ng panahon at sa lahat ng lugar na inyong patutunguhan at sa lahat ng kaparaanan." Kaya sinabi yun ni Apostle Paul, mga kapatid sa Panginoon, marami noon sa mga mananampalataya sa Thessalonica ang nagugulumihanan. Marami, mga kapatid, ang nababagabag. A lot of believers then are worries and are feeling anxious. Isa sa mga kadahilanan, mga kapatid, ay yung mga iniisip nilang, papaano na yung mga mahal namin na namatay? Yung mga kamag-anak naming namatay. Nagugulumihanan sila. Natatakot sila. Asan na sila? Paano na sila? Isa pa sa mga kadahilanan kung ba sila natatakot noon ay yung mga bali-balita na ang Panginoon ay darating daw, magse-second coming na, magugunaw na ang mundo. Pinag-uusapan nila yung rapture, no? Yung pagdagit, yung gunaw ng mundo. Pinag-uusapan nila yung mga bagay-bagay na nagiging sanhi ng kanilang kabagabagan, ng kanilang takot. At marami sa kanila talaga, mga kapatid, ang hindi na mapanuto. Yung iba marahil hindi na rin makatulog dahil sa pangamba, dahil sa takot. A lot of them then were so afraid, feeling anxious, worried about so many things. Bagay yung pangangailangan nila sa pang-araw-araw ay kanilang pinag-iisipan, at dahil doon, sa mga basic needs na yon, sila ay nangangamba. At dahil doon, ang sabi ni Apostle Paul sa kanila, pinaalalahanan at sinabihan sila direkta, nagugulumihanan kayo
nakakalimutan nyo na yata mga kapatid ang ating Panginoong Hesukristo. Siya ang Panginoon ng kapayapaan. At dahil doon, at sabi niya nga, now the Lord of peace Himself. He was referring then to the Lord Jesus Christ. No? Sinasabi niya, ngayon, ang Panginoon ng kapayapaan mismo ang magbigay sa inyo ng kapayapaan. Sa lahat ng panahon, sa inyong kinalalagyan, saan man kayo naroroon. And in every way, the Lord of peace Himself give you peace. At sa bandang huli, kung papansin ninyo, yung last part ng statement, sabi niya, the Lord be with you all. Ang dahilan, mga kapatid, kung bakit ito sinabi ni Apostle Paul, ay sapagkat pagkasama ng sino man ang Panginoon. At ang buhay ng sino man ay nasa pagpapailalim, pagpapasakop sa Panginoon, ang resulta, ang produkto nito ay kapayapaan. Magkakaroon ng kapayapaan ng sino man na ang buhay niya ay nasa Panginoon, ang buhay niya ay nakalagak sa Panginoon. Kaya ang sabi niya, the Lord be with all of you. At kailangan i-acknowledge nila yon. Isa sa mga katangian ng ating Panginoong Hesukristo ay ang kanyang pagiging omnipresent. Meaning, He is always present. He is always with us, mga kapatid sa Panginoon. Now, being with us, kailangan i-acknowledge natin yon. And for us to be able to enjoy the impact of His presence, we need to submit ourselves in Him, in Christ. Kailangan i-submit natin ang buhay natin sa ating Panginoong Hesukristo so that the peace that the Lord Jesus Christ is offering or is giving, maranasan po natin, mga kapatid sa Panginoon. Sa John chapter 14, verse 27, ang sabi ng Panginoon, peace I live with you. My peace I give you. My peace I give unto you, sabi ng Panginoon. At kinategorize niya the kind of peace that He is giving to His people. Sabi niya, I do not give to you as the world gives. Ang mundo ay hindi kayang ibigay ang klase ng kapayapaan kaya kong ibigay. And so, do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Mga kapatid sa Panginoon, ang nararamdaman nyo ay nararamdaman ko rin. Sa kaganapan ngayon na nagaganap halos sa buong mundo, dulot ng pandemic na ito, ng coronavirus na ito, mga kapatid, I know for a fact that a lot of people today are worried. A lot of people today are feeling anxious. Nababagabag. At marami talaga nadidepress, mga kapatid. At ang pinakakailangan ay kapayapaan. Now, ang kapayapaang ito ay na hinahanap natin ngayon na gusto nating maranasan ay hindi kayang ibigay ng mundo. Hindi kayang ibigay ng material na bagay. Hindi kayang ibigay ng sino mang tao. The only person that can give the kind of peace that we all need is only the Lord Jesus Christ. The kind of peace that the world cannot give. And so yes, merong mga dahilan for us to feel worry, to feel anxious. May mga valid reason. Pero mga kapatid, hindi dapat na tayo'y masakal nito. Kasi, pahihirapan tayo nito, mga kapatid sa Panginoon. Magkakaroon tayo ng karamdaman. Sa totoo lang, ang worries, ang anxieties, pag hindi siya na-arrest, affected ang takbo ng ating utak, ang takbo ng ating isipan. Hindi nga tayo makaisip ng matino. Hindi tayo maging objective. Hindi tayo makarationalize. Dahil nga,
ang isip natin ay naapektuhan sa panahon na tayo ay sakal-sakal ng kabagabagan, ng takot. Maging ang ating emosyon, affected kapag ang kapayapaan ay wala sa atin. Kubkub tayo ng kalungkutan, batbat tayo ng pighati. Ang ating emosyon talagang down na down. And of course, ang ating mga aksyon. Hindi nga tayo makamove on. Gusto na lang natin, nasa isang tabi, hindi gumagalaw, nasa loob ng kwarto, nakahiga. Gusto natin patay ang ilaw. Daig pa natin minsan ang adik dahil sa kabagabagan. And so napaka-importante na meron tayong kapayapaan na ating nararamdaman, ating nararanasan. But then again, maraming tao ito ang kailangan sa maling bagay hinahanap. Hinahanap sa mundo. Ang sabi nga ng Panginoon, the peace that you are looking for, the peace that you would want to experience, cannot be given by the world. Sabi niya, ako lang ang pwedeng magbigay nito sa inyo. At si Apostle Paul talagang in-emphasize niya. Now the Lord of peace Himself give you peace. Hindi natin mahanap ito sa iba. Madalas ko sabihin, napakahalaga ng pera. Pero ang pera, hindi naman siya ang talagang absolute source of peace. At napakalimitado ng kakayanan ng material na bagay, ng kaperahan. Naisip niyo ba, mga kapatid, mayaman, mahirap, milyonaryo, bilyonaryo, pagdating sa pangangailangan na hindi kayang bilhin ng pera, pare-pareho tayo. May pera ka nga, hindi ka makalabas ng bahay, hindi ka makabili ng dapat mong bilhin kasi lockdown. Walang makapunta sa inyo kasi pinagbabawalan, may pambayad ka, wala ka namang mabayaran. O asan yung power ng kapangyarihan ng kaperahan? May mga tao na pwede nating utusan. Nang mag-lockdown sila mismo, hindi makalabas. Tayo rin naman. So nakita niya yung limitasyon nito. Buti na lang may Panginoon that anytime, in any way, anywhere, pwede niya tayong bigyan at paranasin ng kapayapaan. The kind of peace that the world cannot give. The kind of peace that transcends even human understanding. Ito raw yung kapayapaan, mga kapatid, na hindi mo maipaliwanag, na hindi mo ma-rationalize and yet napi-feel. Ito yung kapayapaan na ang tindi ng problema, umiiyak ka, pero yung kalooban mo, kalmadong-kalmado. Kalmadong-kalmado. At dahil kalmado ka, nakaka-move on ka, nakaka-decide ka ng tama, hindi ka nakakagawa ng mga bagay that eventually, pagsisisihan, mga bagay na makasasakit sa iyo at makasasakit sa iyong mga mahal sa buhay. Mga kapatid, ako very personal ang pagkakilala ko sa kanila. Although hindi ganon kalapit, pero mga kapatid, kilala ko sila. Yung isang tao, nakakilala ko, in fact, ito ay family. 2 weeks ago, namatay yung head of the family, namatay yung tatay. Pastor ito. Namatay siya, naiwan yung kanyang wife, naiwan yung kanyang 3 anak. Kung titignan natin, napaka-depressing ng very depressive yung sitwasyon. And yet, the family, the wife, and the 3 children were able to move on at peace. Sa kabila ng nangyari, mga kapatid, hindi sila gumawa ng mga bagay o nakagawa ng bagay na nakapanakit sila sa sarili nila at nakapanakit sa iba. Now, the other person that I know, like a week ago, nagkaroon din siya ng matinding problema. Family problem.
At dahil sa tindi ng problema, mga kapatid, sa Panginoon, ang ginawa ng taong ito, nagbigti. Nagbigti. Siman siya, nagtali siya ng lubid sa liig, itinali niya sa kanyang kabina. Ang problema, napatid yung lubid. Hindi siya namatay. Pero ang nangyari, inulit niya after 2-3 days. Inulit. Pag-ulit niya, ayun, natuluyan. And so, nagpakamatay. Magkaiba ng reaksyon, magkaiba ng ginawa. Ano ang pinakadahilan? Bakit naging magkaiba ang kanilang mga, ang naging damdamin at naging mga reaksyon? Ang pinakadahilan, mga kapatid, ay ang kapayapaan dulot ng Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, gusto kong sabihin direkta sa ating lahat, hindi natin iisipin, lalong hindi natin gagawin, ang magpakamatay kung the Lord of Peace ay hahayaan nating kumilos sa ating buhay. At ngayon, nagpo-pronounce ako sa inyo, mga kapatid, kagaya ng sinabi ni Apostle Paul sa mga believers dito sa Thessalonica. Kayo na mga kapatid ko sa day by day. At kayo na mga ngayon ay nakikiisa sa worship na ito saan mang congregation kayo. Sinasabi ko sa inyo, now the Lord of peace Himself give you peace at all time and in every way. And the Lord be with you all. Mga kapatid sa Panginoon, obvious, ang Panginoong Hesukristo is the Lord of peace. Apart from the Lord Jesus Christ, you and I can never and will never experience true peace. Hiwalay sa ating Panginoon, mga kapatid, hindi natin talaga mararanasan ang tunay na kapayapaan. Pero kahit ano ang kondisyon mo ngayon, ikaw man ay nagdarahop sa material na bagay, ikaw man ay namumroblema sa iyong mga mahal sa buhay, o ikaw man sa sandaling ito ay may karamdaman, nasa banig ka ng karamdaman, tiyak ako na ang Panginoong Hesukristo kung nasa iyo at ang buhay mo ay nakapasakop sa Panginoon. Kapatid, congratulations. Payapang-payapa ka. Alam ko yun. Tiyak ako doon. Ang Panginoon sa mga nabibigatan, sa mga nahihirapan, ang sabi niya sa Philippians 4:6 and 7, huwag kayong magalumihanan. Do not be anxious. Do not be anxious about anything. Kahit sa anong bagay. Again, financial problem, problema sa hanap buhay, problema sa negosyo, problema sa pamilya, problema sa pangangatawan, sa health condition. Sabi, do not be anxious about anything. But in everything, in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. Hingin mo sa Diyos, magpasakop ka sa Diyos. At tignan niyo ang resulta. And the peace of God, which transcends all understanding. Yung kapayapaan ng Diyos na hindi kayang ibigay ng mundo, na hindi mo nga kayang ipaliwanag. It's beyond human understanding. Sabi, that kind of peace will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Purihin ang Diyos. And so sa kabila ng pandemic na ito, kahit ito pa sabihin natin ay sabi nung iba lumalala daw. At pero ako mga kapatid, in the name of Jesus, one of these days, titigil ang paglaganap ng coronavirus na ito. Kikilos ang Diyos to stop this. At ang mga dapat nating matutunan na kompleto na rin sa atin, sasawatayin ito ng Diyos. Pero kahit ngayon na ito ay umaabanti pa, hindi tayo dapat matakot. Hindi tayo dapat sakali ng kabagabagan. Ano nga ang sabi?
ng Panginoong Hesukristo, mga anak, peace I give unto you, the kind of peace that the world cannot give. And so, do not be troubled. Do not be afraid. Ang sarap. Ang sarap namnamin ng paanyaya na yon ng ating Panginoon. Binibigay ko sa iyo. Yung mga nabibigat ang lubha, napapagod, at hindi na maintindihan ano yung aking gagawin. Ang sabi ng Panginoon, come to me. Come to me. Huwag kung ano-anong pinaggagawa ninyo, kung saan kayo nagpupunta, kung ano pa pinag-iisip nyo. Simply come to me. Those who are weary and are heavy burdened, come to me, and I will give you rest. Yun ang pangako ng Panginoon. Now, mga kapatid, gusto ko lang linawin, ino-offer sa atin ng Panginoon yung kapayapaan na kailangan natin. But we need to do something. We need to do our part. At isa sa mga bahagi natin for us to experience the kind of peace, the peace that the Lord Jesus Christ gives, kailangan may gawin tayo. So how to experience, how to receive this kind of peace that we can enjoy? One, have a right relationship with Jesus. Magkaroon tayo ng tamang relasyon sa ating Panginoon. Alam niyo, napaka-importante ng tamang relasyon. Maging sa kapwa-tao. Kapag wala kang tamang relasyon sa kapwa-tao, wala kang kapayapaan sa Kanya. Ganon din naman sa ating Panginoong Hesukristo. Ganon din sa ating Diyos. Dapat tama ang ating relasyon sa Kanya. It doesn't follow na anak tayo ng Diyos dahil tinanggap na natin si Christ as Lord and personal Savior, laging tama yung relasyon natin sa Kanya. Tignan nyo, tayong mga anak, kayong mga anak, anak na nakikinig sa akin, hindi naman naaalis ang pagkaama at ina ng mga magulang nyo sa inyo. Pero hindi ako naniniwala na ang lahat ng anak ngayon na nakikinig sa akin ay may tamang relasyon sa kanilang mga magulang. Baka meron sa inyo na ang tagal-tagal nyo nang hindi binabati man lang ang mga magulang nyo, na kayo pang nagmamalaki sa mga magulang ninyo. Mga anak, in the name of Jesus, kung may pagkukulang man sa inyo ang inyong mga magulang, lalo pa kayong mga nakauunawa na at mga may edad na, in the name of Jesus, you take the initiative in making right relationship with your parents. At pag nangyari yun, di ba nagkakaroon kayo ng kapayapaan sa kanila? At ganun din naman kayong mga magulang. Dahil mga magulang minsan, pinaiiral, pride. Alam nilang sila ay may pagkakamali. Tapos ang pinaiiral, magulang ako, dapat sila yung unang lumapit sa amin dahil magulang kami. Oo nga, magulang yung iba, yung gugulang. Hindi kawalan, hindi kasiraan natin at kabawasan ng authority natin kung mali tayo, parents. And we take the initiative in reconciling with our respective children. Nako, talaga, ang gagaling ng mga magulang na gumagawa ng ganon. Yung mga magkakapatid, napansin nyo, pag hindi ayos ang relasyon nyo sa isa't isa, wala kayong kapayapaan sa isa't isa. Same is true with God. Have a right relationship with God. Kung kailangan may areglo nyo na ngayon, mga kapatid. Kung may kasalanan dapat i-confess nyo na at magbago. At purihin ng Diyos. Ang Diyos natin is a forgiving God. Every time we come to Him, acknowledging that we have offended Him, every time we come to Him with repentant heart, at nagsisisi tayo talaga, lubos, totoong nagsisisi, mga kapatid, ang Diyos lagi tayong patatawarin. Laging handa siya to forgive us.
So make a right relationship with God. Second, hold on to the promises of God. Hold on to the promises of God. Alam niyo, ang Diyos natin is worthy of our trust. He is so worthy of our trust. Why? Sabi sa Hebrews 10:23, God, our God, is a God who fulfills His promise. Siya yung Diyos na pwede nating pagtiwalaan kasi siya yung Diyos na ang kanyang mga ipinangako ay kanyang tutuparin. Mga kapatid, hold on to the promises of God. Pangako ng Diyos, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Pangako ng Diyos, lahat ng pangangailangan nyo, ipoprovide ko. Pangako ng Diyos, to them that love God and are called according to His purpose, ang pangako niya, all things work together for good. Mga kapatid, marahil meron pa rin sa inyo nag-iisip, ano ang mabuti dito sa pandemic na ito, dito sa coronavirus na ito? Nagdudulot ito ng kamatayan, ng karamdaman, ng paghihirap. Yes, totoo yun, nagdudulot siya ng kamatayan, kahirapan, karamdaman. Pero mga kapatid, the Word of God tells us that all things work together for good. Qualified dito mga kapatid. To them that love God and are called according to His purpose. At naniniwala ako, mahal nyo ang Diyos. Mahal nyo ang ating Panginoon. So, mga kapatid, may magandang bagay dulot para sa iyo ang coronavirus na ito. At sa totoo lang, ang dami nating lessons na natutunan na because of coronavirus. And so, let me just reiterate the point. Just hold on to the promises of God. Alam mo, pagka hinawakan natin, kinlaim natin yung pangako ng Diyos, kapatid, di ba nararamdaman mo ang kapayapaan? Kasi meron kang pag-asa, meron kang hope, hindi nawawala yung pag-asa na yon. And mga kapatid, we can hold on to the promises of God because He is not a man that He should lie. He is not a man just like me na nangangako at minsan ang pangako ay napapako. Ang Panginoon, lahat ng kanyang sinabi, ang kanyang mga salita, ang kanyang mga pangako ay kanyang tutuparin. Isa pa sa dapat nating gawin ay ito, obey God. Obey God. Obey Jesus and serve the Lord Jesus. Di ba kapag ka ikaw ay merong, again, sa konteksto na ito natin tignan, pagka ikaw ay sumuway sa iyong mga magulang, alam mo na ikaw ay sumusuway o may sinuway ka na kalooban ng mga magulang mo. At dahil doon, yung feeling of guilt, bunga ng konsensya, batigit sa lahat, bunga ng prompting ng Holy Spirit. No? Pagka tayo sumaway sa Panginoon, ang banal na Espiritu nagigrieve at pinadadamay niya sa atin na siya ay nagigrieve, nalulungkot siya. At tayo rin naman, we all know, pag tayo sumuway sa Diyos, alam natin, ano ang ebidensya? The feeling of guilt. Not unless kalos ang iyong konsensya. Pero again, hindi naman konsensya lang pinag-uusapan dito sa ating mga Kristiyano. Ang Holy Spirit is dwelling in us. At siya yung nagsasabi sa atin, anak, mali yung ginawa mo. Maling-mali yun. Dapat ito ginawa mo. And so, obey God. At kung sakali na meron kang sinuway na nga sa kalooban ng Diyos, sabi ko nga kanina, still you can experience the peace of God, the peace from God. How? Repent. Huwag mo nang patagalin. Huwag ka nang tumambay dyan sa ganyang sitwasyon.
May tatambayan ka, yan pa. Tumambay ka na sa Diyos. Diyos na. Sa Panginoon ka na mag-cling. Sa Kanya ka na manatili. Bangon at lakad ulit according to God's will. Obey God and you will experience the peace that God offers, the peace that cannot be given by the world. And then finally, have a right relationship with other people. Sabi ko nga kanina, pagka wala kang maayos na relasyon sa iyong kapwa, lalo pa sa iyong mga mahal sa buhay, kayong mag-asawa, misis sa iyong mister, mister sa iyong misis. Di ba pagka wala kang maayos na relasyon sa kanya, sa isa't isa, walang kapayapaan. Mga magulang sa inyong mga anak, at mga anak sa inyong magulang, kayong magkakapatid, have a right relationship with each other and work on it. Be a part of a responsible family. Be responsible for your family. Hindi yung isa lang. Hindi yung ilan lang. Dapat lahat. At ang laban naman talaga rito, individual, sa totoo lang. From all ends, dapat nagte-take ng initiative to establish a better relationship with each other. Kung ayos na, abay lalo pang pag-ayusin. Ang relasyon naman, there is always a room, as far as establishing relationship is concerned, there is always a room for improvement. Hindi tayo darating sa panahon na masasabi natin yung magagawa kong improvement para establish yung relasyon ng sa aking mga mahal sa buhay, sa aming tahanan, sa aking mga kapatid, maging sa church na aking kinabibilangan or sa workplace kung saan ako nandoon nagtatrabaho. Hindi naman tayo malalagay sa panahon na wala na tayo magagawa for improvement. Sige lang, sige lang. Go, go. And as we continue on establishing a better relationship with other people, mga kapatid, napapayapa tayo. And add to that, abay nire-respeto tayo, ginagalang tayo, hinahangaan tayo, at nagdadagdag yun ng feeling of peace, at peace. No? And so, mga kapatid sa Panginoon, sa panahong ito, halos lahat ng tao, hindi man lahat ng tao, hindi lang doon sa panahon, nung panahong sinabihan ni Apostle Paul, yung mga believers sa Thessalonica, kundi maging tayo ngayon dito sa day by day ministry. Day by day San Pedro, day by day sa kabuuan ng Jesus Ministry. At sa lahat ng mga tao ngayon, lahat ng mamamayan, isa ang common need natin among other needs. Peace. Pag mapayapa meron tayong kapayapaan, ayos ang takbo ng ating utak, ng ating isip. Yung ating psychological make-up, ayos. Yung ating damdamin, yung ating emotion, ayos din. And because of that, because of the peace na nararanasan natin sa ating isip, sa ating kalooban, sa ating damdamin, ang ating mga aksyon ay ayos din naman. Makaka-move on tayo. Again, di tayo makagagawa ng anumang bagay na ikasasakit ng ating katawan, and never will we entertain committing suicide. Dahil alam ko, marami ang nag-isip na ng ganyan dahil sa nangyayari ngayon. At yung iba, abay natuluyan na. Wag na tayo dumamay pa at masama pa sa kanila. May enjoy pa natin ang buhay na ito. Hindi naman solusyon ang pahirapan ng sarili. Lalong hindi solusyon ang magpakamatay. Mga kapatid, enjoy life. And that is the reason why the Lord Jesus Christ came on earth. Di ba sabi niya, the thief comes only to steal, to kill, and to destroy. But I have come
that you may have life and have it to the fullest. Sa kabila ng nangyayari ngayon, we still can enjoy life. Why? Because we have a God, we have a Savior, we have the Lord who is known to be and considered to be the Lord of peace. And so again, if I may pronounce this, mga kapatid sa Panginoon, in closing, I'd like to pronounce this to everyone again. And now, the Lord of peace Himself give you peace at all time and in every way. The Lord be with all of you. Panginoon, salamat po sa mensaheng ito na aming pinagsalusaluhan at tulungan mo aming Panginoon na patuloy naming maranasan ang kapayapaang dulot mo na hindi kayang ibigay ng mundong ito. At tulungan mo rin kami, aming Diyos, na gawin ang aming bahagi upang magawa po namin ang mga bagay-bagay na magdadala sa amin sa karanasan na maranasan namin ang kapayapaan na ibinibigay mo. Salamat po, aming Ama. Pinupuri ka namin, niluluwalhati ka namin. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus, na aming Panginoon, ang aming tagapagligtas at ang Panginoon ng kapayapaan. In Jesus' name, Amen and Amen. Kapayapaan namumula sa inyo. Kaligayahan nakamit sa piling nyo. Wala nang hanapin pa. Wala nang lalaisin pa, kundi mamalagi sa piling nyo, aking Ama.
Aming Diyos, aming Ama, kami po ay lubos-lubos na nagpupuri at nagpapasalamat sa isang napakalaya at isang napakabiyayang pananambahan na aming naisagawa. Salamat sa pagpapala na aming natanggap sa worship na ito. Lord, at sa sandaling ito, dalangin ko po ngayon ang pangangailangan ng aking mga kapatid. I-provide nyo ang lahat at bawat pangangailangan po nila. Dalangin ko yung mga may karamdaman, bigyan nyo po ng kagalingan. Yun pong mga nanghihina, I pray, in the name of Jesus, bigyan nyo po ng kalakasan. Yung mga in need of financial support, aming Diyos, in your own way, dahil yun naman din ang sabi mo, in your own way, in every way, ay iyong ipoprovide. Dalangin ko na puspusin mo ng pagmamahalan, pagkakaisa, pagbibigayan, pag-uunawaan ang bawat pamilya ng aking mga kapatid. And Lord, sa karamdamang dulot ng coronavirus, iligtas mo ang bawat isang kapatid ko. Iligtas mo ang bawat mahal sa buhay ng bawat isa sa amin. At patuloy niyong patibayin ang ugnayan ng magkakapamilya, aming Diyos. And we pray, Father, in the name of Jesus, na masawatan na, matigil na, Panginoon, ang paglaganap ng coronavirus na ito. Maka-develop na ng definite medication para sa cure ng karamdaman dulot ng coronavirus. At makadevelop na rin ang vaccine, Panginoon, para po makaiwas na ang maraming tao na magkaroon ng problema dulot nitong COVID infection na ito. At mula dito, aming Diyos, sa amin po pagtatapos ng aming pananambahan, ang iyong bendisyon at pagpapala ay igawad niyo sa bawat isa sa amin. Sa inyong lahat, mga kapatid sa Panginoon, ang bendisyon ng Diyos Ama, ang patuloy na pagliligtas ng ating Panginoong Hesukristo at ang pakikipisan, kapangyarihan at kapayapaan dulot ng banal na Espiritu ang maranasan ng bawat isa sa inyo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and Amen. Day by day we grow more forgiving. Day by day, Day by day, we are more accepting. Day by day, growing with a kinder heart, like Jesus more and more. From glory to glory, day by day, let's be more loving. be more kind, as Jesus showed us the way of love. Day by day, we grow more forgiving. Day by day,
Muli, magandang umaga sa inyo mga kapatid sa Panginoon at kamusta kayo? Miss na miss ko na kayo. Hindi pa rin tayo pwede kasi magtipon-tipon kagaya ng ginagawa natin noon. But then, makontento na muna tayo sa ganito. Salamat pa rin sa Panginoon dahil meron tayong opportunity to be together using our technology. Darating ang panahon mga kapatid sa Panginoon na pwede na naman tayong magkatipon-tipon. Siguro unti-unti lang. So wag din nating madaliin. Gusto ko rin kayong paalalahanan dahil GCQ sa atin, medyo tayong nakakalabas-labas na. Mga kapatid, paalala, hindi pa po tapos ang coronavirus. At mas delikado po ngayon. Kasi pag lumabas ho tayo at tayo ay nakalimot sa social distancing, marami ho na mga tinatawag na asymptomatic carrier ng coronavirus. Kaya kung hindi rin lang po tayo kailangang lumabas, mga kapatid, stay home na lang ho. Stay home na lang. At pag ginawa ho natin yun, ang laking tulong. Ang nagagawa natin sa pagsugpo ng paglaganap pa ng coronavirus. So, mas maging maingat po tayo sa panahong ito. Okay po mga kapatid? Ngayon, kung talagang kailangang lumabas, maintain social distancing, wear your face mask mga kapatid, at kung mamimili kayo para mas mabilis, pag alis ng bahay, isulat nyo na kung ano yung mga bibilhin nyo para hindi kayo paikot-ikot na at matagal sa pamimili. Okay? And continue to enjoy your family, mga kapatid. Okay? Sa mga kapatiran na nangangailangan po ng konting ayuda for relief goods, mga kapatid, yung mga nangangailangan, wag po kayong mag-atubili na pumunta po dito sa church at meron po tayong mga nakahanda para sa inyo. Kukunin nyo na lang at enjoyin nyo itong konting nagagawa ng ating church para matulungan ang kapatiran. So wag po kayong mahiya. Baka yung ilan sa inyo ay nahihiya pa. Ready po dito. Kukunin nyo na lang po yon. At nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa mga kapatid rin naman na nagbibigay ng kanilang ambag, tulong para makaayuda sa mga kapatiran na nangangailangan ng tulong. And so again, salamat sa Diyos dahil meron tayong provision na ganon. At yung mga hindi po napakinggan ang announcement na ito, pakisabi nyo lang po sa kanila mga kapatid sa Panginoon. At yung mga hindi makapunta rito, dala ng kung anong kadahilanan, baka walang masakyan, walang pamasahe, paki-inform nyo lang po yung pinakamalapit sa inyo na pwedeng magparating po sa amin. Ipopost po ni Bito yung aking cellphone number. So kayo ho na gusto nyong maihatid sa inyo dahil hindi nyo talaga makuha at kailangan nyo ang ayuda, kami na po ang maghahatid sa inyo. Huwag po kayong mahiya at kami po ay ako po, ang inyong lingkod ay may kagalakan na gawin yan para sa inyo sa ikaluluwalhati ng Panginoong Jesus. Okay po? At yun naman din pong bine-bless naman kayo at meron naman kayong pwedeng iambag para sa ayuda sa ating mga kapatiran na nangangailangan, pwede nyo hong dalhin dito sa church yung inyo pong mga gift. Pwede pong in cash, or pwedeng bigas, or pwedeng mga canned goods, itlog, or kung ano na pwede nyong ibigay para ho maipahatid natin sa mga kapatid nating nangangailangan. At kung meron nga po tayong enough funds para makatulong din, kahit hindi ho natin miyembro sa church, magiging matalino ho tayo sa pagbibigay ng ating tulong. Kung ipoprovide ho ng Diyos yung atin pong pangtulong sa mga, marami yung tricycle drivers niyan, mga jeepney drivers, mga security guards, mga nagtatrabaho sa gasoline station. No, ang dami yung nangangailangan ng tulong, and if we can somehow give help para sa kanila,
sa matalinong paraan ng pagbibigay at maingat na paraan, gagawin po natin yun. So again, magandang tanghali po sa inyong lahat, mga kapatid sa Panginoon. Pagpalain po kayong lahat ng ating Diyos.